tara wag na magpatumpik-tumpik pa. Ito. Latest, latest ano. Mukhang nangangarap talaga silang manalo 'no? Pinapangarap na matalo si Inday Sara Duterte 'no? So, bago po ang lahat mga kababayan, ito Mark Ramos po ulit, muling nagbabalik sa pagba-vlog dahil medyo hindi na tayo busy. And kung bago po kayo dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, and share niyo na din po ang live stream. Hindi pala naka-live stream 'to. Edited lang pala 'to, okey. So, i-share niyo na din po ang video natin para sa gano'n, ay mas madaming mga mabwisit sa atin na kalaban ng gobyerno 'no, mga kababayan. So, unang topic natin ito, ay, si Miss Mocha Uzon meron sabi, "Wow, ang laki ng dog, ano po kayang breed ito?" Parang sa nakikita ko parang ano, meron bang breed na banat bay? Anyway, pumunta na tayo dun sa topic natin talaga mga kababayan ano. So, eto nga may mga pinapakalat itong mga ewan ko kung ano, kung paniniwalaan ba natin itong mga 'to. Meron silang pinapakalat mga boss chief amo sir, na si VP Sara daw po, eh, isa sa kulelat 'no. Ayan, oh, oh. Oh, papaniwalaan po ba natin ito? 2028 Presidential Survey! Senator Rapi Tulfo is now the front runner with 32.95% and No! Vice God, President please, Sara no! Duterte with No! 30.10% at si House Speaker Martin Romualdez is 0.45%. Yung kay Romualdez, ako naniniwala ako diyan, eh, dahil hindi naman po gano'n kabigat din si Speaker Martin Romualdez pagtakbo sa presidente. Pero ito pong kay Senator Rapi Tulfo at VP Sara Duterte, parang ang hirap paniwalaan po, eh. Although may mga nakikita tayo na mga nagbabangayan sa social media na, DDS versus yung kumbaga mga BBM supporter, hindi pa din po ako naniniwala mga kababayan na, um, ito yung magiging dahilan ng hindi pagkapanalo ni Inday Sara Duterte sa 2028. Although malayo pa po, eh, 'no? Pero sabi ko nga sa inyo, para magiba nila si Inday Sara Duterte, mga bossing, kinakailangan nila ng mahabang panahon. 'No? Kumbaga, bago pa makagawa ng napakaraming proyekto ang ating Vice Presidente, eh, kailangan masira na nila ito. Yan ang katotohanan po, yan ang ginagawa nila ngayon. So, sabi pa dito, dahil daw ba sa confidential fund, hindi ako naniniwala mga boss chief amo sir. Wala pong, impact yang, confidential funds, 'no, lalong-lalo na sa mga supporters ng ating Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. Kahit po dun sa mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ako naniniwala na talagang malaki ang impact ng confidential fund. Bakit po? Dahil po ang tunay na supporter 'no, naiintindihan po nila yung totoong layunin ng ating Vice Presidente, bakit po kinakailangan ng confidential fund ni VP Sara, mga kababayan. And maipaliwanag ko na ng mabilis, bakit nga ba 'no, si Inday Sara Duterte gustong-gusto na magkaroon ng confidential fund nung mga panahon na yon, eh, dahil po 'di ba alam naman po natin na ang ugat 'no, at ang pinagmumulan ng mga pagre-recruit papunta po doon sa pagtira sa kabundukan, wag niyo pong masamain doon sa mga nakatira sa kabundukan, eh, yun lang po ay term ko upang, medyo si YouTube, eh, mailap kapag sinasabi nating mga, terorista, yung mga ganyan, eh, kaya iniba na lang po natin 'no. So, diyan po sa mga eskuwelahan nagsisimula, mga boss chief amo sir, yung pagre-recruit upang ang ating mga kabataan ay madala sa kabundukan. Ay, lalo na 'yan sila, ayoko na lang magsalita, yung mga nasa kongreso diyan, ay naku, yung mga todo depensa sa, ayaw namin ng ROTC, yung mga todo, depensa sa yung NTF-ELCAC, puro kawalang-yaan lang daw ang ginagawa. Ay naku po, Diyos ko mga kababayan. Mismong mga mayor, mga gobernador na po ang nagsasabi na ang NTF-ELCAC at yung mga proyekto na mga gano'n ay malaking tulong upang masugpo yung mapunta ang ating mga kabataan
at tumira at manirahan at maging rebelde 'no, sa ating bansa. Sabi dito, Vice President Sara Duterte's biggest drop 16%. Hindi ako naniniwala diyan mga bossing. Kayo po ano sa palagay niyo, totoo 'tong 16% or, pakulo lang nila upang mindset nila yung mga Pilipino na si Inday Sara, hindi na karapat-dapat maging presidente sa 2028. Oh, 16% was in the Visayas, aba Visayas pa. Among adult Filipinos Class E, her net satisfaction rating fell by 22%. Sabi dito, dahil sa confidential fund? No. Vice President Sara Duterte is the biggest loser in Okta Research Q3 satisfaction rating national no? Para, parang slang. National Survey of Top of Government Officials. Oh, yan po yung sinasabi nilang bumagsak daw po yung survey. Pero yan, inuunti-unti nga po nila ang ating Vice Presidente. Pero po, kung nakakakita man kayo ng mga bangayan na DDS versus, BBM na mga supporter, hindi po ibig sabihin na mag-i-split, maghihiwalay na o iba-iba na ang iboboto. Ang bagsak pa din po niyan mga kababayan, Inday Sara Duterte, 'no? Inday Sara Duterte. Akala mo mga nananahimik yung mga pink allowance ngayon, 'no, dahil nga, walang masyadong mga balita sa kanila. Pero ang tingin ko yung mga gumagawa ng mga ganito, kumbaga pink allowance din po ang mga pinag-uugatan nito, Yung mga taga-kabilang parlor pa din po ang pinag-uugatan nito. Bakit? Kumbaga ano sila diyan, sanay sila at biyasa sila diyaan sa mga ganyang gawain. Meron pa nga pong mga ibang mga vloggers dati na nabwisit na 'no, vloggers ng Pinklawan na nabwisit na sa kanila. Naglalabas sila ng fake news, tapos kumbaga ifi-feed sa mga vloggers ni Pangulong Duterte dati o yung mga sumusuportang vlogger kay Pangulong Duterte. Tapos sabi nung isa, "Tayo din ang naglalabas ng mga fake news, tapos ifi-feed natin sa mga, Duterte vloggers and then kunyari iko-correct natin, 'di mga loko ano." So, yung mga ganyan pong galawan, alam na po natin. Versus, Rapi Tulfo, malabo po. Sino po ang boboto, kay Rapi Tulfo? Siguro yung mga followers, pero sabihin na natin may gano'ng kalaking, followers, 'no, si Senator Rapi Tulfo. Yung iba naman po dun, hindi ko po nilalahat, tsismis lang ang habol. Kumbaga yung kwento lang po nung mga pumupunta sa programa ni Senator Rapi Tulfo. Pero kung tatanungin mo, sino ang boboto mo, Inday Sara Duterte o Rapi Tulfo? Um, ang sagot po niyan sa inyo, Inday Sara Duterte. Nandito lang ako, naka-subscribe lang ako kay Senator Rapi Tulfo dahil nga, um, gusto ko yung kanyang palabas. Gusto ko yung kanyang, gusto ko yung mga kwento nung mga lumalabas sa kanyang programa. So, ako po, naniniwala po ako, ang ending po nito, Inday Sara Duterte pa din po sa 2028.